Good morning! Sino po pinagpala sa ating pag-aawitan ngayong umaga na to? Welcome everyone para sa gawain ng Panginoon sa One Family San Pedro Chapter. Magandang umaga po sa lahat. It's truly every morning is a new blessing from our Lord. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na ibigay po natin yung presensya natin sa ating Panginoon. At wini-welcome po natin ang mga first attendee. I-welcome po natin sa ating family. Anyway, office mate po namin siya ni Sam, si Arlo. Stand up naman, be. Anyway, short introduction about Arlo. Hulila na po siya sa ina. Ang sabi ko po sa kanya, be, may pamilya ka. May mami Leia ka, may mami Pastora Juliet ka, may papa ka, si Papa Pastor, may paps ka. Ang dami mong kapatid sa One Family San Pedro Chapter. So, i-welcome po natin, ibigay po natin yung lahat ang pagmamahal natin kay Arlo para hindi po ito yung first and last time na makakapiling natin siya. Welcome na. Nadagdagan na naman yung anak ni Pastor, tsaka ni Pastora. Okay. So, bago po tayo... Ay, sorry, ate. Anong name, ate? Stand up ka naman, ate. Anong name? Noreen. Sino nag-invite sa iyo, ate? Okay. Yeah. Isang malakas sa Eyo kay Ate Noreen. Eyo! Nadagdagan na naman yung kapatid nyo sa One Fam. Another one. Yung katabi ni Ate Cha. Be, stand up naman, be. Anong name niya? Astrid. Tama ba ako? Okay. Astrid. Am I right? Okay. Welcome to One Fam, be. May pamilya ka rito sa One Fam. And isang malaking eyo kay Astrid. Sana hindi ito yung first and last na makakasama po namin kayo sa One Fam. So, bago po tayo magsimula sa ating opening prayer, meron po akong verse na babasahin. Actually, ngayon lang po binigay ng Holy Spirit sa akin to. Wait lang po. Nasaan na ba siya? Wait lang po. Ito po siya. Matatagpuan po natin siya sa Marcos chapter 9 verse 23. Kung may Bible po kayo, makisabay po kayo sa akin. Simulan ko po siya sa verse 14. Okay. Pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniba ng masamang espiritu. Verse 14, pagdating ni Jesus sa kinaroroonan ng iba pa niyang mga tagasunod na naiwan, nakita nila na maraming tao ang nagtitipon doon. Naroon din ang ilang tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa mga tagasunod ni Jesus. Verse 15, nabigla ang mga tao na makita nila si Jesus at pagdakbo silang lumapit at bumati sa kanya. Tinanong ni Jesus sa mga tagasunod niya, ano ang pinagtatalunan ninyo? May isang lalaki roon na sumagot, Guro, dinala ko po rito sa inyo ang anak kong lalaki dahil sinasaniban siya ng masamang espiritu at hindi na nakapagsalita. Kapag sinasaniban siya ng masamang espiritu, natutumba siya, bumubula ang bibig, naggangalit ang mga ngipin at pagkatapos ay naninigas ang katawan niya. Nakiusap ako sa mga tagasunod nyo na palayasin ang masamang espiritu, pero hindi po nila kaya. Sinabi ni Jesus sa kanila, kayong henerasyon na mga walang pananampalataya, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin ninyo rito ang bata.
Kaya dinala nila ang bata kay Jesus. Pero na makita na masamang espiritu si Jesus, pinangisay niya ang bata, itinumba at pinagulong-gulong sa lupa na bumubula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama ng bata, kailan pa siya nagkaganyan? Sumagot ang ama, mula pa po sa pagkabata. Madalas siyang itinutumba ng masamang espiritu sa apoy o sa tubig para patayin. Kaya maawa po kayo sa amin. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami. Sinagot siya ni Jesus, verse 23, bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin. Verse 24, sumagot agad ang ama ng bata, sumasampalataya po ako, pero kulang pa. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko. Nang makita ni Jesus na dumarami ang taong paparating sa kanya, sinaway niya ang masamang espiritu at sinabi, ikaw na espiritong nagpapapipi at nagpapabingi sa batang ito, inutusan kitang lumabas sa kanya at huwag ka nang babalik sa kanya. Sumigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Naging parang patay ang bata kaya sinabi ng karamihan, patay na siya. Pero hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at itinayo at tumayo ang bata. Nang pumasok na sina Jesus sa bahay na tinutuluyan nila, tinanong siya ng tagasunod niya nang sila-sila lang, bakit hindi po namin mapalaya sa masamang espiritu? Sinagot sila ni Jesus. Verse 29, ang ganoong uri na masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin. So, wala pong imposible kapag tayo po ay nanalangin sa Panginoon. So, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa verse na ibinigay mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, iparealize mo sa amin na walang imposible sa Panginoon because prayer is powerful, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, ng puso na handang umasa sa iyo lamang, handang magtiwala at manampalataya. Yung maliit namin pananampalataya, Panginoon, sabi mo nga, Lord, magkaroon lang po kami ng pananampalataya na kasing liit ang butil ng mustasa. Enough na po yun, Lord. Kaya, Lord, sa mga sandaling ito, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng pananampalataya sa aming mga puso na meron kang miracle na gagawin sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, at ikaw po ang bahala, Panginoon, sa aming tagapagsalita sa araw na ito. Anoint him with your Holy Spirit, Panginoon. Hindi ka papayag na lalabas kami sa tahanan mo na hindi mo kami pinagpala, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga sandaling ito, ano man ang pinaplanong ng kaaway ngayon pa lamang sinasansala na namin sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan. Doon ka sa impyerno, doon ka nababagay. In Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa gagawin mong himala sa buhay ng bawat sa amin sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, karangalan, pananampalataya namin sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po natin ang ating mahal na Pastor Remus Ramir. Magandang umaga po. So, magandang umaga po sa ating lahat. Kuya Rod, pakilipat niyang electric fan dyan sa pwesto mo, tapos humanap ka na rin ng maupuan mo rito. Iharap mo yan dyan sa mga gwapo na yan. Baka, mag-iisa lang ako nagtitiis, okay lang sa akin. Pero ayoko makita yung mga yan na nagtitiis dahil sa akin. Di baling ako ang magtiis sa kanila. Iangat mo yan na badik, galaw-galaw pag may time. Itaas mo anak, para hindi lang ikaw ang mananaganan yan. Sila rin hanggang dun sa dulo. Okay, so wala ho ba kayo napapansin? Dumarami na po tayo. Naiinis ako Supurihin ng Panginoong Diyos sa biyaya at sa kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Okay? So, ayos na ba? Okay na ba kayo dyan? Ganda na ng ngiti mo, kuya. Tuwing nakikita kita, napagkakamalang kung ikaw si Rico. So, Rico, di baling huwag ka nang magpakita, may kulot na kami rito. Okay, so, ayos na tayo dyan. Nandiyan pala si kaibigang Dio eh. So, ayun, Arlo, actually, ang istorya ng buhay mo, meron ka ditong kakambal na doon sa taas. Mamaya papakilala kita sa kanya. Mahiyain yan siya. So, ikaw na lang magkusa na lumapit sa kanya. Kasi simula kasi nung bata pa, ngayon lang yung natutong magsalita. Hindi yan siya sanay sa tao. Ayun. Anyway,
So, ang atin pong tema ngayon, no, Family Matters, we got to build, ang sabi nga, we have to establish a home, establish a family and build a home. So, karamihan po kasi, ano, yung typical na sistema ng buhay ngayon, ang kalakaran, merong tatay, may nanay, no? Ang saklap nga ngayon eh. May tatay, may nanay, pero ang madalas, hindi na sila naniniwala sa papel. Kasi bakit daw may kasalan pa? Eh malaunay maghihiwalay din. Kaya yun po mga ganong katwiran po kasi ay kung titignan po natin sa Biblia, no, guys, sa Biblia kasi napakalinaw doon eh, no, na ang dalaga, hindi dalana, yung dalaga at saka yung binata, hindi binat na rin. So yung dalaga at binata ay magsasama sila at bago sila magpisan sa isang kwarto, sa isang bubong, sa isang tahanan, dapat sila muna ay dadaan muna sa matrimonya. Banal na matrimonya at ang tawag po niyan ay kasal. Diba? Hindi sakal, kasal. Kaya lang, dahil nga po yung atin pong mga magulang, yung ating mga ninuno, hindi nga ho tayo naturuan ng tama. So, nagbabago po yung takbo ng buhay ngayon. So, siguro po akin pong ipinakikiusap po dito sa lahat ng kadalagahan at sa lahat ng kabinataan. Tamang-tama, pagkakataon natin to. Ano ba talaga yung sinasabi sa Biblia na magkamero ng pamilya? Ibig bang sabihin, pagka si Adan ay na-inlove kay Eva at si Eva ay nakuryente kay Adan, pwede na silang magsama? Magpipisa na sila, tapos nung sila umabot na ng 5 taon, maghiwalay na uli? So, ang dami pong basher ngayon ni Robin Padilla, kasi ang sabi niya, kapag ang lalaki, lalaki nga, so hindi ako naniniwala na merong lalaki na kaya niyang, ano daw? Kayang layuan ang tukso. So, siguro, kung kami mabigyan ng pagkakataon, maging magkaibigan kami ni Robin, iba-Bible study ko siya. Dahil sa totoo lang, ang tukso, hindi naman lumalayo yan. Di po ba? So, hindi nilalayan ng tukso. Kailangan mo lang pag-aralan paano mapagtagumpayan ang tukso. So, meron din ako nakita sa Facebook na nag-aaway-away ngayon sa bansang sangkalupaan ng Pilipinas. Itago na lang natin sa pangalang Tatay Digong at si Paring Manny Pacquiao. Nag-aaway-away sila ngayon. Karga-karga niya si Manny. Sabi niya, mag-aral ka muna. Diba? Yung mga ganon. Ano ba ang meron ngayon? Ano ba ang ipinapakita ng lipunan sa atin ngayon? Na ang lipunan natin ngayon ay madalas pong nag-aaway. Madalas hindi nagkakasundo. Na ang pamunuan, pag hindi mo na kursunada, pwede mo nang siraan. Di ba? Kahit sa mga magulang natin, pag hindi natin gusto, di ba, lalayas ka. Tapos ikukwento mo sa kaibigan mo, may kipag-inuman ka sa mga kaibigan mo, sasabihin mo yung baho ng tatay mo at ng nanay mo. Di ba, ganon? O, aminin na natin. Gawain ko rin yan noon eh. Magpakatotoo na tayo. Minsan naman, pag hindi mo kursunado yung kapatid mo, di ba? Gagawan mo ng istorya, isusumbo mo sa nanay mo o sa tatay mo. Pag ang nanay-tatay mo ay hindi rin malalim sa salita ng Diyos, nagre-react agad. Anong magiging resulta nito? Away. At merong bangayan. At mauwi ito sa may naglalaya sa bahay. Now, kahapon, kagabi, meron pong pakanan na Montero. Kakanan po siya. Pagkanan niya, dahil traffic, napahinto siya, ay may nakasunod po siyang nakamotor. 125 na Mio, kulay blue. Kitang-kita ko yung itsura eh. Eh dahil nakahimpil silang pareho, abay, ewan ko, nung nung driver ng Montero, feeling siguro niya ay sa kanya yung kalsada, bigla siyang umatras. Na hindi mo niya inalam na mayroong sasakyan sa likod. At nagkataon yung pobreng nagmamaneho sa motor, naatrasan niya. Nung maatrasan niya, timing. Kasi doon sa kanto may nakatayo pong tanod. Yung barangay, yung naka-uniforme pa man din yung barangay. Talagang, madi mo ma-identify yung barangay kasi mayroon pa siyang ID. Usap sa silang dalawa, sabi ng dalawa, tinuturo noong driver ng motor na yung Montero nayupi. Kasi inatrasan siya. Tapos yung kanyang motor din ay yung clearance sa unahan,
medyo nalukot din. Bumaba ngayon yung driver ng Montero. Nung makita niyang nasira yung Montero niya, galit siya. Pinagalitan niya yung driver yung rider. Tapos gusto niyang mangyari. Sabi niya, ganito na lang. Kasi laki ng sira ng Montero ko. O ganito na lang gawin natin. Aminin mo na lang. Punta tayo sa barangay. Aminin mo na lang na ikaw may kasalanan. Tapos na tayo. Wala kang babayaran. Sabi ng tanod, teka, sandali. Nakita ko yung pangyayari, pre. Ikaw ang umatras Bakit babaliktarin mo yung sitwasyon? Sasabihin mo dito sa rider na siya ang may kasalanan, tapos na kayo. Paimbestigahan natin ng maayos. Sabi ng driver ng Montero, bay, sira ulo ka. Tinulak niya ngayon yung tanod. Tinulak niya. Tinulak talaga. Pinos niyang ganon. Oo, sa loob-loob ko, buti na lang, hindi ako naging tanod. Dahil kung ako siya pagtutulakan ng ganon, parang hindi ko yata matake yun. Diba, naka-uniforme pa siya? Diba, may ID pa man din. Hindi man lang niya ginalang yon. Tinulak niya. Sabi niya, ba't ka nakikialam? Sino ka ba? Hindi ba niya naintindihan yung sinasabi niya? Barangay tanod yun. No? LGO yun. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng LGO? Local Government Unit. Napaka-powerful po ng ating barangay tanod po ngayon. FYI lang. Mabuti yung barangay tanod na yon, kahit pinagtutulak-tulak, tinulak po siya Sino ho nakapanood no? Kinukwento ko. Para akong alien dito Alam niyo po ba anong nangyari? Sabi ng barangay tanod, huwag mo ako ipagtutulakan. Huwag kang makatulak-tulak uli sa akin. Barangay tanod ako, irespeto mo ako. Wala akong pakialam kung barangay tanod ka. Sino ka lang ba? Gumanon. Tumayo yung ako nanonood lang ako sa FB yung naka-upload, naka-download. Nanonood ko, sabi ko, grabe naman ang ugali nitong taong to. Siya na ngayon naka-argabyado, inargabyado yung rider, pati yung tanod. Inargabyado pa niya. So, palitan sila ng katwiran. Sa madalit sabi, ang ginawa ng Montero, umandar, umabante. Iniwanan po niya yung senaryo na yon. Habang pinapanood ko siya, bigla ko pong naalala yung nangyari sa aming dalawa. Hindi ko na ikukwento kasi baka umiyak si Sam. Dahil sa totoo lang sobra pong, alam niyo po ba na marami pong irresponsableng tao ngayon na nasa kalsada. Wala silang pakialam pag nakaargabyado siya sa'yo. Lalo na kapag tingin niya, kayang-kaya ka niya. Aargabyaduhin ka niya ng bonggang-bongga. Hindi ko na kukwento talaga sa inyo, pero natitim na akong ikukwento, pero huwag na lang para umaba usapan natin. To make it short, mga kapatid, laganap na ngayon ang mga tao na immoral. Immorality po yan Yung ikaw na ngayon nakadasgrasya, ikaw na nga nakaperwisyo, tapos ikaw pa may ganang magalit. Pangalawa, ikaw pa itong magmumura at babaliktarin mo pa yung sitwasyon. Immorality po yan. Tanong, saan ba nagmula lahat to? Yung mga road rage, yung minsan ay mga sagi-sagi lang, o dili kaya agawan na ng parking, tapos may nabaril na. Nabalitaan natin yan, di ba? Nag-aagawan na ng parking, nagalit yung isa, bumunot, pinatay. Di ba? Yung mga ganon. Saan ba nagmula lahat ito? Bakit ang Pilipinas, guys, bakit ang Pilipinas meron ng signal light, may traffic light na, may light na, may ilaw na. Bakit kailangan pa na mayroon pang tanod na magpoposte, meron ng ilaw, may tanod na, may pulis pa. Napapansin nyo ba yon? May poso pa. Gusto nyo po ba na poso negro pa? Yung bang pag na-violate kayo, sasabuyan na lang kayo. Ang Pilipino, mga kaibigan, I hate to say this, ang Pilipino na yata ang may number 1 na violator ng human rights. Dahil sa totoo lang, sa ibang bansa, traffic light lang, nagkakaigi na sila. Walang bantay, walang pulis, wala lahat. Traffic light lang, nagkakaigi na sila. Tayo, may traffic light na, may tanod na, may MMDA, lahat na ng pulis. Gusto pa yata, tangki de guerra pa, nakabantay sa kanto. Paputukan na lang lahat ng violator. Grabe ang mga Pilipino, guys. So, the question is this, saan ba nagmula lahat to? Gusto ko pong sabihin sa inyo, ngayon pa lang, sasagutin ko na yan.
Nagmula po lahat yan sa tahanan natin. Lo and behold, ikaw na nakikinig ngayon, listen up. Dahil kapag hindi mo natutunan mula pa nung nakarang linggo hanggang ngayon, kapag hindi mo natutunan yung mensahe ng Panginoon sa iyo at sa akin, makakadagdag ka lang, imbis na solusyon, makakadagdag ka lang ng problema ng lipunan. Inuulit ko po, importante po ang salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi, ang salita daw ng Diyos, ilagay mo sa iyong noo, ilagay mo sa iyong bracelet, ilagay mo sa hamba. Pag-usapan ninyo tuwing kayo aalis. Deuteronomy chapter 6. Pag-usapan nyo tuwing kayo may gagawin. Sa umaga man o sa hapon. Anywhere, everywhere, anytime. Pag-usapan ninyo ang salita ng Diyos. Why? Importante po ang salita ng Diyos. Kaya kanina po, yung una nating kinanta, nung title ng REM? Surrounded. Una ko napanood yan, yung noong may nag-send ng link sa JC natin, si Pamyata. Tas, di ba, istorya ni Moises yon? Paano niliding Moises ang Egypt? Alam niyo po ba ang totoo niyan? Si Moises po, ayaw na ayaw niya. Sabihin ko na sa inyo ng totoo ha, si Moises ang ayaw na ayaw magpastor, mag-lead ng Israel. Alam niyo kung bakit? Ayaw niya sapagkat ang Israel po, bagaman pinili nga ng Diyos, ang Israel po ang pinaka-number 1 violator po ng salita ng Diyos. Kaya nagdarahop sila, naghirap sila, at inaalila sila ng Egypt for them to realize that without God, they're nothing. They are busabos lang. But then again, sila na nga itong nahirapan na, sila na nga itong may problema na, sila pang may ganang magreklamo sa Diyos. See that? Gusto niyo po ba na maging magulang kayo sa inyong mga anak na wala na kayong gagawing tama? Gusto niyo ba na balang araw pag nagkakapamilya kayo, yung mga anak ninyo, kapag hindi naaralan ng salita ng Diyos, wala na kayong gagawing tama. Dahil kung meron man tayong gagawing tama, guys, mula sa pagkabata ng batang yan, simula nung siya natututong umihip ng hangin, magsalita, magsulat, at magbasa, ituro mo rin alinsabay sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya tayo nandito. Yan ang dahilan, kaya tayo nandito. Hindi tayo nandito dahil nag-iiskapo lang tayo dahil marami tayong labahan sa bahay. Kaya tayo nandito. Minsan ang church po kasi parang taguan. Taguan po siya sa mga gawain sa bahay. Taguan po siya sa mga katropa. Ay, wala akong pera ngayon. Church muna ako. Kasi wala akong maiambag sa mga lakad nila. Diba? Pero pagka alam mo may maglilibre sa'yo, sama ka. Diba? Wala ka sa church. Alam niyo ba yung ganon? Alam niyo na ngayon. Minsan ang church ginagawa nating tulugan kasi maingay sa bahay. No? Maingay si ate, si kuya, si nanay, si tatay, nagbabangayan. Pupunta ka sa church kasi may matutulugan ka. Ang church, guys, ay hindi ganon. Ang simbahan po ay lugar na kung saan assembly siya, pagtitipon siya sa mga tao na anak ng Diyos, na ang nais ay matuto sa Diyos. Inuulit ko, ang nais ay matuto sa Diyos. Hindi kayo pumupunta dito na dito inyong crush. Makrush na sana kayo, madapa na sana kayo bago kayo pumunta dito. Sa totoo lang, hindi ito, naalala ko tuloy yung kwento ng isang pare. Diba, sabi ng isang pare, meron daw lalaki na papunta daw sa loob ng simbahan. Alam naman natin, diba, sa mga typical na mga probinsyang mga simbahan, diba may anghel na nakatayo, dalawa. May hawak-hawak silang pearl, yung ganong malaking kabebe, na may tubig po yun. Dalawa. Sa pinto, dalawa, isa dito, isa sa kabila, yan ang pintuan. Alam nyo ba yon? Palibasa, hindi na rin kayo nag-church. Ano? Sa simbahan ng Katoliko may ganon. Tapos lalapit ka o doon sa kabebe na may tubig. Tapos ganon nun. Oo. Holy water yun. Kasi kagabi, dumapo doon yung pusa, inihian niya yon. Kaya holy yon. Kaya pag ginanon mo siya sa noo mo, hindi maalis yung amoy nun. Oo. Ngayon, sabi ngayon, eto ngayon, dumatingin yung lalaki. Pagdating niya,
may babae nang nakatayo doon. Sa may katabi, noong anghel. Sa may holy water, ang sabi ng lalaki, kanina ka pa. Pasensya ka na, late ako. Ginagawa po nilang tagpuan yung church. Awit talaga. Ang church ay hindi ginagawang tagpuan dapat. Ang church po kasi ay lugar, sa New Testament, sa time ni Jesus, ang tawag po niya ay synagogue. A place for learning. Ang simbahan po ay lugar para ikaw at ako ay matututo. Ang synagogue ay lugar na kung saan ikaw ay mag-aaral. Ang synagogue ay lugar na kung saan huhubugin ang iyong pagkatao. Kaya nga, pag dumating kayo sa church, dito sa synagogue natin, guys, hello, pag dumating tayo dito, dapat, pag dumating tayo dito, ramdamin natin yung presensya ng Diyos. Ramdamin natin na nandito tayo para sa Diyos. Hindi tayo nandito para, ay, kumusta ka na? Ay, selfie muna tayo. Nasa church ka. Ha? Nasa church ka, so dapat bait ka. Ha? Ba't ba ako kay Marjorie nakatingin? Di ba? Ikaw ang malapit sa harap ko eh. So alam nyo na. Sumilip silang lahat sa'yo. Sino ba si Marjorie? Ayan si Marjorie. Ang simbahan ay paghuhubog. No? Ang simbahan ay, mayroong pang isang hinahanap kong term eh. Isa siyang uri na nilililok, hinuhubog ang pagkatao mo. Kaya kung ikaw sa church ay 5 taon na, ang tagal mo namang mahubog. 5 taon ka nang nasa church. Magpipip anniversary na tayo. Siguro naman level up ka na. 'Di ba? Yung iba sa atin dito, dahil sa sobrang tagal na sa church, naghabaan na ang mga buhok. 'Di ba? At least may mga pagbabago. 'Di ba? Yung iba dito yung mga unat, ngayon mga kulot na. At least may pagbabago, kahit man lang sa panlabas. Pero ang church, mga kapatid, paghuhubog po ito ng pagkatao. Alam niyo ba ibig sabihin ng pagkatao? Ang pagkatao po ay wala sa labas. So wag niyong sabihin na kayo lang ang pogi. 'Di ba? Lagi nating pinopost, pogi ako. Mabuti na lang hindi ako pungit. Hindi ako pango, mga kung ano-ano mga patama ninyo, ang sasakit ninyong magsalita. Sa totoo lang, ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Ang tinitingnan ng Diyos, ang paghuhubog ng Diyos ay wala sa panlabas. Ang paghuhubog ng Diyos ay nasa kalooban natin. Binabago tayo ng Diyos araw-araw. Binabago yung ating pag-iisip. Binabago yung ating pag-uugali. Binabago yung ating karakter. Ang tanong kasi, may nabago na nga bang talaga? Dati yung unan mo, naliligpit mo na ba? Yung kumot mo, nililigpit mo na ba? May nagliligpit na ba ng tinutulugan mo? Ikaw na ba yon? O si nanay pa rin? Diba? Ang laki-laki mo ng damulag hanggang ngayon, naglalaway ka pa sa unan mo, tapos ang nanay mo pa, inaasahan mong magligpit at maglaba sa pinaglawayan mo. Nagkaintindihan po ba tayo? Paghuhubog po ito. Kung hindi kayo mababago, pues umuwi na kayo. Walang kwentang pag-aaral. Sayang ang tuition fee. Nakuha niyo po? Ang salita ng Diyos ay pagbabago ng ating buhay. Tanong ko sa inyo, sa bawat linggo na dito kayo napakinig kayo yung salita ng Diyos, nakukonvict kayo? Nakukonsensya ba kayo? Sino po dito yung nakikinig ng salita ng Diyos, tapos nakakaramdam po siya na nangungusap sa kanya ang Diyos? Kaya pala may hindi nagtaas, nakatulog na. Ikaw, Jacqueline. Ha? Asan? Nakataas kaming lahat.
Ipaliwanag mo kasi Francesca kung anong pinag-uusapan natin. Ikaw nag-invite sa kanya. Kapatid mo, o may gagawin ka sa kanya. Bakit mas malaki siya sa'yo? Ipapaliwanag mo sa kanya kung anong dahilan bakit tayo dito nagtataas ng kamay. Now, eto guys, makinig kayo ha. Minsan kasi ang problema natin kung bakit hindi natin talaga mahikayat. Ako, I strongly recommend you, Francesca, for all these months, wala ka pa namang 1 year dito, nadala mo yung kapatid mo. Kapatid mo siya? So, nadala mo siya dito. Ibig sabihin, kaya siya sumama sa'yo, naniniwala siya sa'yo. Hindi mo ba siya binigyan ng 100 para sumama lang? Wala siyang pinangako sa'yo, na para sumama ka lang. Basta in-invite ka niya, kaya siya nandito. Tama. Okay naman. So, sa palagay mo, hindi ka pa lugi sa araw na to? Hindi ka ba tipong parang na hold up lang ng kapatid mo para lang sumama dito? Si Arlo, tanungin natin. Ikaw, Arlo, ang layo pa nito, galing pa ito sa bundok ng Binyan. Kumusta, Arl? Ikaw ba, sa palagay mo, okay ba? Nakarating ka dito? Solid naman. Lalo na pagka i-refund ni Sam, yung pamasahe mo. Mas lalong sulit yun. Ayos. Tanungin natin yung magiging kaibigan mo mamaya. Papakilala natin. Nandiyan pa ba siya? Tulog na? Ha? May hawak bang cellphone yan? Wala naman. Ba't ka nagtatago dyan sa kadiliman? Okay ba tayo dyan? So, alam nyo lahat tayo dito, ito lang napapansin ko ha, observation ko lang. Ako, meron akong tatay at nanay na nakalakihan. May nagpayo sa akin ng tatay at nanay. Pero sa totoo lang, dahil noon wala sila sa Panginoong Diyos, mali po yung paraan nila. Yung sino po sa inyo dito nakaranas na ang tatay at nanay, kaunting pagkakamali lang agad nakabulyaw. Tapos hindi mamasiyahan sa bulyaw, may mura pa sa dulo. Marami pala tayo. Tayo tayo ng samahan. Tayo tayong union. Kasi alam niyo po, ang mga magulang pag wala sa Diyos, agad nakasigaw, hindi na nga nasiyahan sa pasigaw, may mura pa sa dulo. Ganon? Iba pa yun. Yung ikaw talaga, bobo ka talaga. Mabubobo ka lalo kasi binabatukan ka sa ulo. Diba? Minsan pagka malakas, alam niyo ba yung ulo mo pag nauntog sa stribo? Yung ganon? Parang, yung ganong feeling, yung ulo mo gaganon, iba na tunog no? Parang tumama ka sa stribo. Ang mga bagulang po nung araw, na wala po ang pag-aaral ng salita ng Diyos, mali yung kanilang paraan. Di ba? Gagalit. Mag-aral kayong mabuti, ha? Ganyan ang mga salita. Mag-aral kayong mabuti. Tanong, ikaw ba tay? Nag-aral ka ba? Kaya hindi ko kayo masisisi kung ayaw nyo mag-aral. Kasi yung taong nagsasalita sa inyo na mag-aaral kayong mabuti, nag-aaral ba siya? Unang-una, nag-aaral ba siya na maging magaling siyang tatay? Tapos yung nanay ninyo, kayo ha, kayo ha, mana-mana kayo sa tatay ninyo. Tapos sasabihin, mag-aral kayong mabuti. Tanong, nakita nyo ba sa mga magulang nyo na nag-aral nga sila ng mabuti? Sino makapagsabi dito? Kitang-kita ko po sa mga magulang ko, nag-aaral po sila, napakabuti po nila. Wala. Huwag kang magtaas ng kamay. Kilala ko tatay mo Ako pa. Guys, yamang nandito tayo sa church, yung mali, itama na natin. Hindi tayo nag-aaral dito para sisihin natin sila. Hindi ito pag-aaral para hanapin natin yung mali. Nag-aaral tayo dito, pag nalaman natin yung mali, itama na natin sa panahon natin. Yun. Nakuha niyo po? Nandiyan pa ba kayo? Ang ganda nung sinabi ko, hindi niyo nakuha. Kainis naman kayo. Ulitin ko. Kaya tayo nandito,
hindi para tayo maghahanapan ng mali. O yung ating alam ba, yung ating pagkatuto, gagamitin natin sa sandata para punain natin yung mali. Hindi tayo naging matalino, hindi tayo naging madunong sa salita ng Diyos para mapagpuna tayo sa mali. Nakuha nyo? Ang simbahan po ay hindi simbahan ng mga judgmental. Hindi rin to simbahan ng mga sentimental. Ito po'y iglesia ng Diyos na ang ating natutunan dito, dagdagan natin ng pagmamahal at yung mga mali, tulungan natin silang maitama. Parang may gustong pumalakpak kanina, nabitin lang. Itama natin. Panahon natin ngayon. Atin ngayong panahon to. So yung mga mali, itama na natin. Kayo ha, mga lalaki at mga babae, kung kayo may mga minahal dito, wala akong pakialam. Ang pakialam ko'y pag nagsama kayo, dapat magpakasal muna kayo. May sasabihin ka, wala pala. Ba't nagre-react ka? Magpakasal ka muna. Importante ang papel. Now, makinig. Bakit marami ngayon na nagsasama na? Huy, bakit marami na ngayon nagsasama na ayaw magpakasal? Alam nyo ba kung anong paniniwala nila? Ako na rin ang sasagot sa tanong ko. Hindi na sila naniniwala sa papel. Bakit? Magpakasal din lang tapos maghihiwalay. Kaya ito ang sasabihin ko sa inyo, magpakasal kayo sa akin mismo. Dahil bago ko kayo isakal, ituturo ko sa inyo, lalo na ang mga lalaki. Kayong nakahalira lahat sa taas. Ang nagdadala sa pamilya ay nasa lalaki. Hindi sa babae. Ang babae, susuporta lang sa inyo. Kayo ang manibela ng buhay. Kaya galingan ninyo magpakalalaki kayo. Ang tunay na lalaki ay hindi yung pogi. Ang tunay na lalaki, marunong manindigan sa tama. Hindi yung, pag hindi mo na-feel, hiwalay na kayo, hindi ko na-feel eh. Hindi ko na siya mahal eh. Ba't pastor, pinagpipilitan mo sa akin yan? Hindi ko na siya mahal. Aba. Oy, unawain natin, ang Diyos, nagdesisyon siyang mahalin ka. Nararamdaman ka man niya o hindi. Nararamdaman ka man ng Diyos o hindi. Nagdesisyon ang Diyos na mahalin ka. Kahit unfaithful ka, kahit marami kang pagkukulang, nag-decide ang Diyos na mahalin ka. Therefore then, mag-desisyon tayo magmahal. Regardless of, marami kasing kahinaan, pastor, hindi na naniligo, may putok sa kilikili, hindi na nagtututbrush, ang dami na pong nakikita ko kasi. Alam nyo, pag ayaw mo, alam nyo kasabihan matanda, pag ayaw, maraming dahilan. Pero pag gusto mo, may paraan. May putok kang kilikili, regaluhan mo ng Rexona. Ayaw nang maligo, paliguan mo. Ayaw nang mag-toothbrush, regaluhan mo ng toothpaste, saka toothbrush. Samahan mo pa ng mouthwash. Kapag gusto mo, may paraan. Di ba? May pagkakamali, ikaw yung nakakaalam ng pagkakamali, tulungan mo siyang may tama. Iyon ang pagmamahal. Nagkaintindihan po ba tayo? Huwag mong pukpukin sa ulo. Hindi ganon. Mahalin mo. So, tayo dito, guys, okay, dito na tayo ngayon. Uulitin ko. Ang lipunan natin ngayon ay, ito kasi problema eh. Yung kasing mga magulang natin, alam nyo, kung nag-aaral lang talaga sila ng malalim ng salita ng Diyos, may itatama sana yung mga mali natin eh. Sa totoo lang, kaming mag-asawa, hindi naman kami produkto ng mga magulang na mga tao sa simbahan. Produkto din kami ng mga magulang na nagsisimula din sa mali. Nagsisimula din na walang Diyos. Pero nung makilala nila ang Diyos, tinama nila yung buhay nila. Nung tinama nila yung buhay nila, tinulungan nila kami na maitama din yung mga buhay namin. Yun eh.
Sino po ditong interesado sa layunin na maitama niya ang buhay niya? Are you one of us? Therefore then, ay every Sunday nandito tayo. Ang oras po ng ating pagtitipon ay alas 9. Baka naman, pwede. Alas 8 pa lang, umusad-usad ka na. O, hindi yung kung kailan alas 8, saka ka gumigising. Diba? Pagdating ng alas 8:30, saka ka naliligo. Pagdating ng alas 9, saka ka sumakay ng jeep. Kaya nung dumating ka dito, mag-aalas 10 na. Diba? Alas 8 naman po ako nag-prepare. Ang ganda ng palusot, diba? Kung alas 8 nga tayo dito, alas 8. Bakit? Ba't ang aga, pastor? Diba? Pag umatin tayo ng kasalan, excited tayo, gusto natin maaga. Pag pumunta tayo sa piyestahan, gusto natin maaga. Pag pumunta tayo sa Quezon, madaling araw, gising na. Diba? Ba't ganun? Pagdating sa church, late. Pero pagdating sa mga lesson, maaga, excited. Galit pa yan. Tagal naman. Pang. Diba? Ang OOA. Pero sa church, late na ngang dumating, nagmamadali pang umuwi. Alam niyo ba yun? Yung mga feeling na ganun. Di ba? So, guys, pag nandito tayo sa church, behave tayo. Agahan natin. At saka, pwede ba? Pagkatapos na ng pananambahan, yung ating daldalan, yung ating updates, kumusta ka na? Ilan na ang bato na kain mo? Mga ganun. Pagkatapos na ng pananambahan, pag oras na nasa bahay-sambahan tayo, in-tune muna natin yung spirit natin kay God. Mamaya natin kausapin kung sino po yung mga kulisap na pagkakausapin natin. Mamaya na yun. Behave. Nasa synagogue ka. Di ba? Prepare yourself para kay God. Ganon. Para sa ganon, pag nandito tayong lahat, maayos, banayad. No, yung tipong ganon. Tapos yung ating mga, sa totoo lang ako, tuwang-tuwa ako kaninang umaga, kagabi pa lang na-bless na ako. Habang kaming dalawang dideo, may umutot. Naka-livestream pa naman tayo. Maaamoy nila yan. Pinag-uusapan natin paano magiging responsable, di ba? Yung kasing magpalalabas ka ng magandang hangin, responsable yan. Lalo na pag ganitong sarado tayo. Kung sino ka man, sumalangit nawa ang kaluluwa mo, pinahirapan mo yung mga kasama mo dyan. Wag ganon. Maging responsable. Alam nating sarado to eh. No? Medyo kunyari, excuse ka lang, kunyari, dudura ka, lalayo ka, ganon. Minsan ka lang gagawa ng mabuti, mali pa. Sabi ni Arlo, parang gusto kong pabalik-balik sa church na to. Ang saya ng church. Ganon talaga pag malaking pamilya. May kanya-kanya tayong mga ugali dito. Lahat tayo dito is subject for correction. Ang importante lang doon, nagpapakorek tayo. No? Ako, number 1 po ako, gustong-gusto ko, kausapin niyo ako pag meron akong nagawang mali. Wala ditong indispensable. Pag tayo itinama, wag na tayong magtampururot. Namatay na yung mga nagtatampururot. So habang buhay tayo, pag mali, tanggapin natin. Magpasalamat tayo sa tao pag kinorek niya, thank you ha, lika, kain tayo. Bihira yung ganyan. Mga ganun. Wag kayong hindi na uso ngayon yung mga tampo-tampo. Wala yan sa Bible. Dahil si Satanas, nung magtampo siya kay Jesus, tinuluyan niya, sinira niya ang sangkatauhan. Dinaya niya si Adan at si Eva. Kaya ngayon pagtatampo, maraming nadidisgrasyang iba. Kaya yung feeling mo na yan, sarilinin mo na lang. I-appreciate mo pag kinokorek ka. Tama po ba? Kasi wala naman tayo dito, wala namang perfect dito. Lahat tayo dito, prone tayo to commit mistakes. At saka, pwede ba, pag kinausap ka, at itatama ka, makinig kang mabuti. Hindi yung, opo, alam ko na po yan. Huwag ganun. Di ba? Huwag kang magagaling-galingan. Dahil sa totoo lang, kaya, nakaka-encourage po kasi mga kapatid, intindihin natin to ha, kapag ka ako mali, kakausapin ako ni Nicole. Nakaka-encourage kasi kay Nicole, kapag yung mali ko na nakita niya, at nagpasalamat ako sa kanya, na-appreciate ko yung pag-correct niya sa akin, tapos by and by,
nakikita niya na yung pagkakamali ko, nakikita niya na itatama ko na. Wala pong kapantay na kagalakan yun. Masarap sa pakiramdam. Yung bang taong kinukorek mo, tumatama na siya. Di ba? Alam niyo po ba kung bakit ngayon po, usong-uso po ngayon ng bangayan, awayan, sisihan. Kasi po, wala pong tumatanggap ng pagkakamali. At yung tumatanggap naman ng pagkakamali, sige na nga, para matapos na tayo, mali na ako. Ganon. Sad boy pa, meron pa mga ganong Guys, pag tinama tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi yung pong kumakausap sa'yo na itinatama ka niya, concern sa'yo yan, mahal ka niyan. Naramdaman niyo po ba yon? Oh. Ngayon, ikaw naman na kinukorek, huwag kang magtampururot, huwag kang mag-emo. Dapat kang magpasalamat dahil may concern na gusto kang itama. Alam mo, usap tayo. Oh, napapansin ko kasi, alam mo, halika muna. Dito tayo, dalawa lang tayo, halika, may sasabihin ako sa'yo. Ano po ba yun? Napapansin ko kasi sa susunod, mag-toothbrush ka. Kasi, nahiya ako sabihin sa kanila, eto nga pala, may 5,000 ako, pambili mo ng mouthwash. Ang ganon. Magpasalamat ka sa Panginoon pagka ganon. Kayo naman, wag tayong, alam nyo ba yun? Nakikita na natin kitang-kita na natin yung mali eh. Di ba? Tapos ikukwento, alam mo, ang bad breath talaga na nakakainis. Wag ganun. Nakikita mo, wag na nating pag-usapan. Ang sabi sa Bible, ikaw na nakakaalam ng pagkakamali, ikaw na nakakakita, mapalad ka kapag ikaw yung naging daan para ituwid mo siya sa kanyang pagkakamali. Mapalad ang tao na nag-aakay sa katuwiran. So kung ikaw yun, mapalad ka. At yung taong nakatanggap ng pagtutuwid mo, papalarin din siya. Okay po ba tayo doon? Gwapo ni JR ngayon, di ba? Oo. Yang mga ganyang tasa, yung talagang 5 inches, malinis. Oo. Aba, pag ako boss ng isang company, pag boss ako ng isang company, at mag-a-apply sa akin yan, tanggap ka na, halika. Tanggap agad. Ang linis eh. Di ba? May sasabihin ka pa, gusto ko nang mag-apply po sa inyo to. Tanggap ka na nga eh. Tanggap agad. Okay, now, Proverbs 22:6. At bago ko po sasabihin yon, meron po kong tatawaging tao mamaya to tell you, bakit niya dinesisyonan of all, sa lahat na ng mga major na decisions niya, bakit siya nagdesisyon ng ganon? Malalaman niyo po mamaya. Ang sabi po dyan, Proverbs, doon po sa Proverbs. Yan. Alam niyo po ba anong sabi sa Proverbs 22:6? Sino po naka-memorize? Tuloy mo. Lakasan mo at teacherness, pakilakasan mo teacherness. Bigyan natin ng mic. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Wala ba kayong mga kamay? Ang sabi po, English translation na, train up. Alam nyo ba kung bakit hindi na sinabing train lang? Ang sabi train up, bakit may up? Train up a child. Yung word na up doon, may ibig sabihin po yun. Meron pong theological implication yun. Yung up po kasing tinutukoy, train up. Sino po yung nandoon sa taas? Iti-train daw natin ang bata sa mga bagay na nasa sa Diyos. Yung paraan ng Diyos. Kaya nga, train up a child. I-train mo siya sa paraan ng Diyos. I-train mo siya sa hugis ng Diyos. I-train mo siya sa wangis ng Diyos. Sa paraan ng Diyos. Kaya, when he is old, pagtanda niya, anong kasunod? When he is old, anong magiging consequence? He will not
depart from it. Hindi na siya hihiwalay. Bakit? Mula nung bata, yun na ang natutunan niya. Kaya paglaki niya, hindi na ito mawawalay sa kanya. Sa Tagalog, ituro sa bata ang daan. Alam niyo po ba yung daan? John 14:6. I am the way. Ako ang daan. Sino ang nagsalita doon? Si Jesus. Ako ang daan. Guys, ang pagtuturo pala natin sa ating mga sarili ay sa paraan ni Jesus. Sa paraan ng up. And that is God. Gusto nating matuto sa paraan ng Diyos. Sapagkat siya ang daan. Siya ang katotohanan. At siya ang buhay. Kaya nga minsan, pag tinuturo ka, kapag katotohanan na sinasabi sa'yo, yun ang totoo. Tanggapin natin. Alam mo, malaki na ang puson mo. Bawas ng konti sa rice. Huwag kang magtatampo. Nakakainis ka. Ingitira ka, ano. Huwag ganun. Oo. Concern na sa'yo yung tao. Bawas ng rice. Ikaw naman ang magbe-benefit nun. Tama ba, Carl? Ikaw ang magbe-benefit nun. Oh, nung kinausap ko si Carl, sabi ko kay Carl, Carl, bukod sa gwapo ka, mas maganda sa church ka lagi. Kasi mas lalo kang gugwapo kapag nasa church ka. Noon daw kasi, alam na niyang gwapo siya, pero tamad na gwapo siya. Sa bahay lang, yung lagi lang nagbibilang ng mga ipis. Kabisado na nga niya. Kabisado na nga niya lahat ng butikin. Pinangalanan na niya eh. Ngayon, iba na siya. Mag-i-special number pa yata siya mamaya. Tumanggi, sabi niya, hindi ka pa handa. Hintayin ka namin. We can wait forever. Ano ba talaga, Carl? Ikaw talaga may pa-surprise na ka pa. Okay. Now, train up a child the way he should go, that when he is old, it will not depart from him. So, yun po importante po. Yung tayo, by the way, ang bata po na pinag-uusapan dito, hindi sa edad. Naalala ko po, yung mga kabataan, mga bulinggit, naglalaro sila habang si Jesus ay nagtuturo sa mga disciples. Di ang gulo ng mga bata. Ang sabi ng mga disciples, "Shh! Ang iingay ninyo, chupi-chupi, o magsiuwi kayo sa inyo." Tinaboy ng mga disipulo. Nung marinig ni Jesus ito, tumigil siya sa kanyang pagtuturo. Ang sabi niya, tawagin mo ang mga batang iyon. Hayaan natin ang mga batang ito na lumapit sa Diyos. Nung magsilapit po yung mga bata, ano po ba sabi ni Jesus sa mga disciples niya? Dapat kayo din matulad sa mga batang ito. Anong ibig sabihin nun? Ang mga bata po kasi walang pride. Ang mga bata, kapag patungkol na sa Diyos, lalapit agad yan. Ang mga matatanda, patungkol sa Diyos, maraming dahilan. May lindol ngayon sa Taal, dadalawin ko kasi. Gusto ko ako yung pinaka-primary witness, paano sumabog. Laging may dahilan. Pag may problema, tatawagin ka. Pag walang problema, maraming dahilan. Diba? So, someday, somehow, umaasa ako guys, na kayong nandito kayong nandito, maliit na porsyento lang tayo ng lipunan. Pero maasa ako, it is my prayer, na kahit konti lang tayo sa lipunan, makadagdag tayo sa porsyon na kung saan gagaan ang kasalanan ng mundo kasi nandiyan tayo. Nandiyan kayo. Kung magpapamilya kayo, sa church kayo lagi, yung mga anak nyo, dalhin nyo sa church. That's the way it is. Guys, hindi po ito pera-pera. Hindi po ito gagawin mo dahil gusto mo lang magpa-epal sa lipunan. Na kunyari bit-bit mo yung mga anak mo, nakabihis kayong lahat. Saan kayo pupunta? Punta kami sa church. Di ba? Pupugi ng datingan. Hindi ganon. Gagawin natin to kasi alam natin ito ang tama. Okay? Now, bago po ako mag-conclusion, meron po tayong break-up groups mamaya, may discussion tayo. So, gusto ko lang pong i-evaluate tayo, bawat isa. At yung mga first-timer na ngayon lang dumating, observant lang kayo, makinig lang kayo sa pinag-uusapan nila. Doon sa break-up groups na yon, i-evaluate natin doon kung ano ba talaga yung natutunan natin personally sa mga bagay kapag nandito tayo sa church. Now, before we do that,
meron po akong tatawagan. Ang sabi ko po sa kanya, kagabi, sabi ko, bakit nagdesisyon ka na gawin mo yung bagay na yun? What made you decide para yun mismo ang pinaka-primary, pinaka-pivotal na decision mo sa buhay mo? Now, during the time, nang binitawan po niya kasi yung salitang yun, bakit siya nag-decide ng ganun, kaunti lang po ang privilege na nakakadalo noon. At ang tinutukoy ko po dito ay ang gwapo ko pong manugang. Nakalimutan ko yung buong pangalan tong batang, tumahaba ka. Mark Paul Angelo Malyari. Tinatawagan ko po. Nak. Gusto ko yung buong buo. Ayun. Kagabi, yun nga, tinanong ako ni Pastor kagabi. Kumbaga, gusto niya daw akong bigyan ng time para mag-share kung bakit ako nagdesisyon na pakasalan yung anak niya. So sa mga hindi po pala nakakalam, yung kumanta po kanina, asawa ko po yun at anak po siya ni Pastor. So, syempre, unang pumasok sa isip ko, bakit ako nagdesisyon na pakasalan si Ate Rem? Una ko naisip, ba't hindi? Legit lang, bakit hindi? Ba't hindi, di ba? Actually, ayun, nagkakalala kasi kami ni Ate Rem nyo ay marami sa inyo na alam na yung istorya, pero for the sake ng mga hindi pa nakakalam ng istorya namin ni Ate Rem, nagkakilala kami second year high school. So, uso pa nun sa Spraken. Ewan ko kung meron pa. Sino mga taga-Spraken dito? Spraken peeps. Yan. Meron pa bang Astrocamp ngayon? Wala na. Astrocamp. Dati kasi nung time namin, meron pang Astrocamp na punta kayo sa school, tapos may mga tuturo about sa astronomy. Yan. Mahilig ako sa ganun. Mahilig ako sa science. Yan. Tapos yun, nung nandun kami, nung gabi na yun, syempre, tas, kanya-kanyang dala ng sako. Kasi, yung quadrangle nun sa Spraken, wala pang cover, ganun. So, yun nga, mag-astrocam. So, kanya-kanyang dala lang ng sako para nakaupo kayo sa quadrangle. Tapos, yung time na yun, syempre, bata pa kami, second year high school. Marami akong tropa. Marami kami magkakasama na ng mga tropa ko nung gabi na yun. Siyempre, tol, tara, anong oras tayo pupunta? Tara, saan tayo magkikita-kita? Ganun yung scenario nun. Tapos, yun, nung gabi na yun, siyempre, puro mga tropa yung kasama ko. Di trippings, mga trip na hindi ko na pwedeng i-share dito kung ano yung mga ginawa. Hindi appropriate na i-share ko pa dito. So, tapos yun, time na, yun nga, may time na may nagsa-session. Tanda ko pa yun, ang cool nun, yung na yun, yung nagtuturo nung gabi na yun. Meron siyang yung laser. Tapos yung laser niya, sobrang lakas. Di ba yung mga laser na nakikita natin, laruan ng pambata? Yung mga yung pula, yung sa kanya kulay green eh. Tapos yun yung gamit niya pag nagtuturo siya. Kasi sa stage, sa quadrangle, kumbaga naka-projector lang sila, tapos papakita nila sa amin dito ito yung gantong star. Tapos mamaya, ito yung titignan natin doon. Kaso nung gabi na yun, parang maulap. Kaya parang more on discussion na lang talaga nangyari. Di nakatingin lang kami doon, nagaganyan. Naamis ako doon sa Tapos, ang pwesto ko noon, hindi nyo may imaya. Kasi sobrang iba na. Yung quadrangle ngayon, alam niyo yung pag pumasok kayo sa Spraken, di ba? Yung pag umakyat ka, andito yung stage, di ba? Hindi ganun dati. Andito yung stage dati. Yung malaking building na to, yun yung stage ng Spraken dati. Tapos doon, ako, di ba? Ito yung stage ng Spraken, andito yung nagtuturo. Ako nandun ako sa kabilang andito ako sa yung mga plant box. Na-imagine nyo, yung mga taga-Spraken. Doon ako nakaupo, doon sa may mga plant box. Tapos, yun, nakikinig lang ako. Tapos, yun, meron ako nakita. Sabi ko, ang ganda nun ah. Kamukha niya sa Angel Oxin. Yun talaga yung una ko talagang yun talaga.
promise, yun yung una kong kita sa kanya. Yun yung first impression ko kay Ate Rem. Sabi ko, ayos kamukha ni lasing daw ako. Siguro po. Hindi, tapos yun, as all of a sudden, ewan ko, nung gabi na yun, syempre sabi ko, ganda na. Ako kasi hindi pa dati na, pag meron akong crush, sasabihin ko sa'yo na crush kita. Kapag meron akong, ganun ako, pag meron akong crush, lalapitan kita, sasabihin ko sa'yo na, oy, crush kita. Tapos ganyan. Pero noong time na yun, lumapit ako sa kanya, kasi wala akong dalang sako. Wala akong dalang sako kasi hindi sa para-paraan kasi syempre, originally, wala naman akong planong makinig nun eh. Kaya kasi ang plano ko lang nung gabi na yun is kasama ko yung mga tropa ko, magte-trip kami, mag-iikot kami, mambabanat kami doon, mangungutos kami, mangingi kami ng pengin 5 piso, pang-yosi namin, mga ganyan. Yun yung plano namin nung gabi na yun. So, yun, nakita ko. Tapos sabi ko, nung nakita ko si Ate Rem nyo, bigla ako nagkaroon ng interest na makinig. Sabi, sige, kinig ako. Tapos sabi ko, ay, pwede bang makishare ng sako? Kasi yun, nakausap ko siya nung gabi na yun. Nakausap ko siya, tapos, yun, sabi ko, na love at first sight, siguro, yung yun tawag. Actually, magkaklase kami, tapos pero parang nun ko lang talaga siya nakita. So nagkukwentuhan kami, hindi ako masyadong familiar na magkaklase pala kami. Kasi pag nasa room kami, it's either nasa unahan ako or nasa huli, tapos magkaiwala yung mga babae. Tapos madalas din akong wala sa classroom. Which is, syempre, hindi nyo dapat, kagaya nyo, ng mga time na yun, lagi ako nasa computeran. So, ayun. So, moving on, nung gabi na yun, after nun, nung may nag-session, parang, oy, sige, dito muna kami. At tinatawag ako ng mga tropa ko, tapos ganyan. Pero, that very moment, alam ko na yung nagkausap kami. Meron ako, parang sabi ko, gusto ko siyang ligawan. Yun yung sabi ko, ganun ako kasi pag may nagustuhan ako, sabi ko, gusto ko kailangan maging girlfriend ko yun. Ngayon, tapos nanligaw ako sa kanya yun. Hindi pa nung gabi na yun, kumbaga parang, pero, Friday kasi yun yung Astro kami, tapos Monday yan, ginagawa ko. Dito kasi kami nun sa PUP pa, yung may main pa dati. Naantay ko na, ang aga ko pumasok nung Monday. Ang aga ko pumasok, tapos nag-aantay ako sa gate. Tapos yun, habang inaantay ko, nandun ako sa gate kasi inaantay ko siya na pumasok. Kasi doon siya dumadaan yung bahay nila dito yung sa may likod ng PUP. Doon yung bahay nila dati, so dito sila dito siya naglalakad. Tapos, yun, abangan ko siya doon sa may tapos sabay kami, dadalhin ko yung gamit niya. Pero ayaw niya magpadala ng gamit. Hindi, kaya ko yan. Ganun siya. So, okay. Sabay na lang kaming sasabihan ko na lang siya maglalakad, papasok sa room. Tapos, hanggang araw-araw ko yung ginagawa. So, parang after nun, kasi parang February 15 ata. Kung hindi ako nagkakamali, February 15, 2008 ata. Mga ganon, 2008. Yung Astro Camp namin na yun. Second year. 2007, thank you. Yan, kay Ma. Thank you sa aking mas matanda si Mother pag sa dates. Tapos ayun, habang magkausap kami, nakilala ko siya kasi yun pala, gusto kong sabihin sa inyo na hindi naman si Ate Rem yung unang babae na niligawan ko, nakasama ko. Pero alam ko na may something na iba sa kanya. May something na iba sa kanya kasi, yung iba kasi, sige, padala ng gamit, ganyan. Kumbaga parang, siya, hindi, kaya ko to sa sarili ko. Ganun siya, kumbaga, parang sabi ko, doon pa lang sabi ko, parang may something na iba dito. Tapos, ayun nga, na February 15, tapos, parang ganun, parang nanliligaw-ish ako sa kanya. Tapos, March 5,
March 5 nung year din na yon, sabi ko sa kanya, parang sinabi ko sa kanya, gusto na kita maging girlfriend. Ganun. Tapos parang out of nowhere, yun, pumayag siya, sige. Tapos, okay, di tayo na. Ganun. Tapos, yun, naging kami, second year, ganun. Tapos, ganun lang, wala, magkasama lang kami lagi, yun pala ang kahalagahan kasi laging merong mga taong nakapalibot sa amin. Sila Rod, magkakasama kami noon. Sila Red, sila Julius. Yan, nakatambay kami. Tapos wala lang, nagkikita-gitara lang ako. Parang papogi sa kanya. Ganon. Pero, meron kaming mga kasama, yung mga kasama din namin noon na may iba din na magjowa din sa batang edad. Kagaya din namin, magjowa. Pero, yung pinagkaiba niya, dun sa bahay na tinatambayan namin, ayaw niya na kami lang dalawa. Ayaw niya na, yung kagaya ng iba na, dun sa pinupuntahan namin na bahay, nandun sa kwarto, baby time, ayaw niya nun. Ayaw niya nun. So sabi ko, okay, dito lang tayo sa labas, gitara, tugtog lang, tapos, mamaya, wala na, kalasa na. Ba't kami nila, Kuya Rod, computer na ulit, ganun. Hanggang natapos yung school year, yan, ganyan, natapos yung school year namin hanggang, yun, nagkaroon di ba, youth, natapos yung school year. Usually, pag summer, anong meron? Youth camp, syempre, man, youth camp. So, yun, umattend siya ng youth camp noong time na yun. Sa iba, Zambales. Yun, so pinuntahan natin. Yun, nagpunta sila doon. Tapos, pagkabalik niya, isipin nyo natapos yung school year, mga March, patapos yung March. Tapos, nagbakasyon. Wala kaming communication na noon, kumbaga text na lang, hindi na kami, mula na nagbakasyon, hindi na kami nagkita. Nagkita ulit kami, enrollan, yun, June 5. Mansari namin. Tuwan-tuwa pa ako no? Naka-formado, body fit lahat kasi syempre emo ako noon noong time na yun. Talaga one side yung buhok mo. Tapos, noong time na yun, tumambay ulit kami doon sa bahay na tinatambayan namin. Sabi niya, yung bahay ng kaibigan namin. Tapos, sabi niya lang sa akin, ewan ko, before pala mag-enrollan yun. June 6 yung enrollan, June 5 kami nagkita-kita. Kasi parang, nagtingin sa school, ganyan. Tapos, yung mismong araw din na yun, June 5, sabi niya sa akin, mali itong ginagawa natin. Mag-break na lang tayo. Hindi ako nakapagsalita. Wala, hindi na talaga. Umiyak lang ako yun. Tapos, umakit ako. Yan, imagine niyo yan. Tapos, pumunta ako kay Kuya Rod. Basta, ganun. So, yun. Nakipag-break siya sa akin. Mismong mansa rin namin. So, yun. Broken-hearted ako na. Ayan. Yung story, that's another story na yung ginawa namin nun. Pero after nun, nasa isang campus pa rin kami. Sa Langgam na pala kami nun. Magkakasama kami, isang tropa pa rin kami. Isa kami yung mga emo sa school Kumbaga, kami yung mga nagbabanda ng mga time na yung mga rockers. Kaya isang kumpul lang kami lahat. So siya, di ba, wala na nga kami. Pero, friends kami. Tropa kami. So nakikita niya pa rin kung ano ako dati, which is, after nun, I tried everything, man. I've tried everything. So, babae, kasi parang out of bitterness, yun, sabi ko, parang gusto ko ipakita sa kanya na ganito ako dahil iniwan mo ako. Ganun. Legit, yun yung nasa isip ko nun. Kaya gusto ko lagi nagpapakita sa kanya na nag-yosi, ganyan. Pero, ang pinagkaiba niya, ito ulit. Pinagkaiba niya, nasa isang tropa kami. Lahat kami nagiinom. Siya, kahit anong pilit sa kanya, di ba, kahit mga babae na yung mag-aalak sa kanya. No. Mapanis yung laway mo dyan.
Oo. Tropa tayo. Oo, upo ako dito. Kasama niya ako. Pero hindi niya ako para pilitin yan. So, dun ulit, sabi ko, may something nakakaiba sa kanya. Tapos, ayun. At bukod pa dun, ang daming magagandang babae sa school namin nun. Kaya nga ako nag-jump from girls. Mahilig ako na kung sino sikat sa school nun, yun yung pupormahan ko, ganun. Pero, wala akong ibang nakilala na babae na kagaya niya na stable. Wala akong pake kung may manligaw sa akin o wala. Hindi siya kagaya ng iba na mga babae na kaya sila nag-boyfriend kasi naghahanap sila ng something na ng approval na, uy, maganda ka, mahal kita. Siya hindi. Alam niya na may nagmamahal sa kanya. Ganun siya. Hindi niya kailangan ng iba para sabihin na mahal siya kasi alam niya mismo sa sarili niya na siya mismo ay mahal siya. So, yun, hanggang natapos, hanggang mag-graduate kami, ganun. So, from time to time, nagtatry ako na pwede bang manligaw ulit. Pero hindi, friends na lang tayo, ganyan. Ganyan lang talaga, ganun siya lagi sa akin. So, hanggang sa nakagraduate na kami, nakagraduate ako. Ayan. Tapos nung time na yun, plano na sana ako na ipa-boys town. Kasi hindi lang ako nag-jump from girls to girls, from substance to substance. Pati away. Nahilig na rin ako sa mga away, sa mga gang. Hanggang, ayun, kaya nga praise God eh. Hindi ko rin alam kung paano ako nakagraduate ng high school. Pero gumraduate ako ng high school, yung grades ko ay hindi siya pwedeng pang university. Alam mo yung gusto ko mag-university, gusto ko sana mag-enroll sa PUP, ganyan. Pero yung grades ko, yung average ko, hindi siya pang ganon. Hindi siya, yung average grade ko nang gumraduate ako, hindi siya abot pang mga university. So, ayun na. Tapos after nun, sa Kalamba na ako tumira. So, nagkahiwalay na kami. So, alam mo yun, parang naputol na talaga yung hope na baka one day, tapos, wait pala. Sorry, medyo napabilis ako. Merong time nung tropa kami, nung high school, magkaibigan na lang kami. Nakatambay kami sa quadrangle. Doon ulit, sa stage. Nakatambay kami doon sa may stage. Tapos, kasama namin sa naming kaibigan. Tapos sabi ko sa kanya, yung alam mo yung out kasi sobrang kulit ko talaga nung high school ako. So, hindi ako mapakali. Tapos sobrang ingay ko. Tapos sabi ko sa kanya, Rem, tandaan mo to. Pag nag-18 ka, liligawan ulit kita. Tapos pakakasalan kita. Tapos meron yung bahay na, magkakaroon tayo ng bahay na gusto ko yung gate, merong diamonds and crossbows na crossbones na talagang, pero nung time na yun, kumbaga parang out of, alam mo yun, dahil lang talaga siya sa kadaldalan ko. Tapos yun nga, hanggang, nung time na yun, kaya pala, kahit gusto ko makipagbalikan sa kanya, hindi siya pumapayag. Kasi, ang prayer, ang gusto niya is, Lord, baguhin niyo tong taong to. Hindi naman niya, parang wala na sa isip niya na parang magkabalikan kami, gano'n. Ang gusto niya lang mabago ko. Diba? Gusto niya lang, Lord, baguhin niyo tong taong to. Sobrang unselfish. Kumbaga, gusto niya lang na yung mga tigilan ko, yung mga destructive habits ko. Tapos, ayun, graduate na nga kami. Tapos, hanggang first year, college kasi ko, sobrang lala ko pa talaga. Lalo nung lumipat doon sa Kalamba, mas lalo akong lumala doon. Kasi alam mo yun, wala na yung mga tropa ko na kinasanayan ko. Bagong tropa, yung mga nakasama ko. Tapos, kataon na yung mga bagong tropa ko na yun is, sabihin natin mga quality. Yan, mga quality ng mga tropa. Tapos, hanggang, yun, kaya sobrang lala. So, kung malala na yung high school ko, yung start ng college ko, parang wow, okay. Dumating sa point na papatigilan na ako ng tatay ko ng pag-aaral.
Kasi umuwi ako noon, lasing na lasing, tapos pinapagalitan daw ako. Uso nun yung flip-topan ko pa daw yung airpot ko. Legit na usapan to, pinrestyle lang ko daw yung ano. Tapos yun, yung time na yun, papalayasin na ako dapat. Tapos nung time kasi na yun, nung time naman na magkakasama kami nung high school, nag-church kami. Alam mo yun, umaattend naman kami sa church, parang kagaya nyo. Na-attend kami ng church pero walang nababago sa puso ko. Hanggang yun, nung gabi na yun, sinuko ko kay God lahat. Tapos naalala ko, meron pa akong girlfriend nung time na yun. Naging Christian ako. Tapos, sa devotion ko, sabi sa akin ni Lord, sa Proverbs 6 yun nakasulat doon yung ang masamang babae. Legit basahin niyo sa Proverbs 6. Yun yung title. So, nasa isip ko, hindi God, kaya ko naman siyang sharean Kasi yun nga, naging Christian na ako, ganyan. I mean, yung parang na after nung experience ko na papalayasin na ako dapat. Ayun, meron pa akong girlfriend nun. Tapos sabi sa akin ni God, iwan mo yan. Tapos sabi ko, okay, sige. Nung mismong araw din na yun, na nabasa ko yun, sabi ko doon sa babae, girl, umuli na lang tayo, girl. Kasi ito yung sabi sa akin ni Lord, girl. Kaya siya, what? Ganyan, parang nagulat siya. Kasi parang, ano yung ibig sabihin nun? Ganyan. Pero ayun, wala naman siya nagawa. Kaya yun, sa mga lalaki, pag kayo na yung nag-no sa mga babae, siguraduhin niya na no na Tapos yun, after nun, actually, ito yun yung araw na yun. July 11, 2011, yung time na yun. Kasi, nag-post ako sa wall ni Ate Rem nyo. Musta Rempot? Yeah, musta Rempot? Kasi gusto ko lang i-share sa kanya na binago na ako ni God. Sobrang excited ako na tinanggap ko na si Jesus, willing na akong talikuran yung dating ako para magkaroon ng which is yun yung prayer niya. Yun yung prayer niya, high school pa lang kami. Tapos, it's like, oh, come on. Ang haba nun, yung conversation namin na yun kasi wala pang messenger pala ang Facebook nun. So, nag-uusap kami sa comment section. Ganon kami ka tito. And, I mean, yun. Tapos after nun, nagtulungan kami. So, nagtulungan kami na, nagpe-pray kami, nagkakamustahan kami. Kamusta yung Bible reading mo? Kamusta yung, kahit magkahiwalay kami, kamusta yung service nyo sa church kanina? Ayan, kamusta yung Bible study nyo sa school? Ayan. So, nagtulungan kami Tapos, sorry po pala, Pastor, dahil medyo saliwato dun sa preaching nyo kanina. Pero dati talaga ginagawa namin na tagpuan yung church. Pero hindi yun yung intention namin na para lang magtagpo kami. Sa church kami nagkikita kasi magkasama kami na nag-worship. Hey God. Kung san kaming mga youth fellowship, dinadala ni Kuya RJ. Hi, Kuya RJ. And, tapos yun din, lalo pa nung nakilala ko na yung family ni Ate Ram nyo kasi sobrang layo nung family niya sa family ko. So sobrang layo nung kinalakihan niya na family kasi ayun nga, kagaya ng preaching na nakaraan, yung pinalaki lang sa aral ng tahanan or aral lang ng magulang sa pinalaki sa aral ng Diyos. So doon ko napagtanto na, okay, ganun pala, kaya pala ayaw niya uminom. Kaya pala ganito, ganyan. Kasi yung pamilya na kinalakihan niya, maayos, kumbaga, na-train siya sa identity ni Christ, diba? Sa salita ni God. So, meron siyang matibay na personal conviction. Yun nga, which is hindi siya naghahanap ng approve. So, ayun. Pero after nun, diba, nagkausap kami. Hindi pa kami ulit kinausap. Nagkatotoo pala yun. Nagkatotoo yung sinabi ko nung
high school kami na sabi ko, Rempot, pag 18 years old ka na, liligawan ulit kita. So, yun na yung time na pumunta ako sa kanila. First time kong na-meet si Pastor. Naka-long sleeves pa ako. No? Debo ni Ate Ram yun. Tapos yun, nagsabi ako, kinausap, pwede ko po ba kayong kausapin? Sabi ko, sabi ko kay Pastor. Tapos, sabi ko, pwede po ba ako manligaw sa anak nyo? Tapos yun, sabi niya, anak, mabuo ka dito. Magkakaroon tayo ng kasunduan, ha? Na hindi mo muna liligawan yung anak ko. Magtatapos muna kayo ng pag-aaral. Pero, anytime na gusto mong pumunta dito, welcome ka dito. So, yun, yung college life namin after nun. Ganun, pagka napunta ako dito sa San Pedro, kasi diba sa Kalambang ako nag-aaral. Kapag napunta ako dito sa San Pedro, pumunta ako kila Rem, tapos yun, nakilala ko pa yung family niya. Tapos tinrain din nila ako. Sobrang na-shift yung perspective ko pagdating sa salitang marriage, sa kasal. Dahil hindi ako lumaki sa pamilya na merong matibay na pundasyon ng marriage. Dahil, yun nga, maaga pa lang so, ang kasal para sa akin, parang nakikita ko lang siya sa iba, pero ako, wala sa isip ko na ikakasal ako. Wala sa isip ko na ikakasal ako. Until, yun nga, nabago yung desires ko. Yun yung kagandahan kapag binago ka ni God. Hindi naman instant na mababago, na matatanggal mo na lahat sa'yo na. Ang babaguhin ni God is yung desire ng puso mo. So, ayun. Tapos, mas lumalim yung pagmamahalan namin dahil kay God na merong sentro. At ang pinakadahilan talaga, yun nga sabi ko, siguro dito ko na-wrap up. Yung pinakadahilan kung bakit si Ate Rem niya yung pinili ko pakasalan, kung bakit si Rem. Dahil siya yung naging buhay na patotoo ng pag-ibig at katapatan ng Diyos para sa akin. Maraming beses na I screwed up sa relationship namin. I screwed up big time. Na, depende din lang kay Ate Rem nyo kung willing siyang i-share yun sa inyo. Pero, sobrang nanatili siya na mahal niya pa rin ako. Papatawarin niya pa rin ako. Bibigyan niya pa rin ako ng pagkakataon. Willing siya na makinig sa akin. Diba? At ganun si God sa atin. Mas nakilala ko si God dahil sa Kanya. Kayo, I pray na yung tao na maging wise kayo sa pagpili ng tao na magiging partner nyo, na pagkakatiwalaan nyo. Kasi tandaan nyo, kung pinagkakatiwalaan nyo sila sa mga puso nyo, ay at the same time, pinagkakatiwalaan nyo rin sila na basagin yung puso nyo. Kaya be wise. Prayer ko para sa inyo ay makatagpo kayo ng someone na hindi lang kayo tatanggapin, kundi yung mga mismo, yung mga kahinaan mo, yun yung malakas siya. Alam mo yun? Magtulungan kayo. At kung alam mo na mahina ka sa faith, may mahina yung pananampalataya mo kay God, sana yung mga kasama mo, siya yung magpupush sa'yo para mas lumapit ka kay God. Meron kaming, ito yung laging naririnig namin dun sa leader namin since high school, si Kuya Dan. Sa love story, hindi pwedeng dalawa lang kayo. Kailangan laging may love triangle. Ha? Triangle. Ikaw
ito siya, ito si God. The more na lumalapit kayo kay God, the more na napapalapit kayo sa isa't isa. Hindi yung otherwise. Na, the more na lumalapit kayo sa isa't isa, mas napapalayo kayo kay God. Dapat, yun nga yung lagi, yung kinanta namin ni Ate Rem dun sa kasal namin. Father, I said till death do us part, I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her. But I know I can love her more than anyone else. Diba? So yan, ayan yung prayer ko sa inyo na kapag nakakita kayo ng ganun, men, boys, pakasalan nyo na. Diba? Huwag kayong gumaya sa akin dati na kung ano lang yung nakikita ko maganda, malaki yung pisngi. Diba? Payat yun, men. Ba't kayo magsasettle sa ganun kung you can have both? Diba? Maganda na. Diba? Maganda na physically. At dahil yung nagiging source ng ganda niya ay yung kagandahan sa loob niya. Nagsha-shine yung light na meron siya. Yung light ni Jesus na nasa puso niya na nagsha-shine. Nag-radiate sa kagandahan niya. Diba? Amen? Amen? So, yun yung sagot ko kung bakit ako nagdesisyon na pakasalan si Ate Rem nyo. Ba't hindi? Diba? Ba't hindi? So, ayun. Thank you po sa pakikinig. Okay. Salamat na. So, alam nyo na. So, kung sino man yung minahal ninyo at hindi naman nagmamahal sa Diyos, hiwalayan nyo na. Isa lang pong bagay sa haba po ng hinihimay ko, sinusundan ko, yung line of thought ni Pam habang siya nagsasalita. So anong nag-decide sa kanya para magdesisyon siya dahil nakita niya doon sa girl na yung girl na yon na mamahalin niya, merong tama eh. So siya na maraming mali, nakikita niya yung tama doon sa girl. Ano yon? Tama yung relasyon niya sa Diyos. So para sa kanya, hindi man si Rem sobrang ganda, siguro kung may kukwento lang ni Pam yung lahat ng girlfriend niya, sigurado may mas maganda pa kay Rem. Let's be honest with that, physically. Pero bakit si Rem ang pinili niya? Kasi may nakikita siyang hindi pang labas eh, hindi pang physical eh, kundi may nakikita siya sa kalooban ni Rem na nagsya-shine. Ano yon? Si Jesus kasi, nandun sa kalooban ni Rem. So, hindi man perpekto ang pagkatao ni Rem, pero nung makita niya yung kagandahan ni Jesus na nasa puso ni Rem, perfect na lahat. No? Kumbaga sa kuwan ano bang tawag natin yan? Kota na. Oo. So, ayun. Hindi pa kayo nagtatanong bakit minahal ko ang asawa ko? Pasensya na kayo ha, medyo pagdating kasi sa pagdating sa pagpapamilya, ako dyan yung kumbaga, yun na yata yung buhay, meron tayo. Sa totoo lang kung bakit tayo tumatayo sa umaga, lumalaban sa lahat ng hamon, dahil pamilya ang dahilan eh. Pero kapag ang pamilya natin, hindi natin dadalhin sa Panginoong Diyos, mapapagod lang tayo. So, alam ko hindi ganun kadali yung effort na ginagawa ninyo na nandito kayo, mga kabataan. Masanay na kayo na habang bata pa kayo, nasa church na kayo lagi. Bakit? Alam nyo kung ano? Tignan lang natin ha, balikan natin si Kuya Pam. Lumaki siya sa pamilya na sarili niya ang nasusunod. Di ba? Magulo eh.
naging maayos lang, naging matino lang nung makikilala niya yung babae na magpapatino sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga si Rem ang nagpapatino sa kanya, kundi yung may Jesus si Rem na yung naging dahilan kaya tumino siya. Get nyo? Ang totoo po niyan, ang pagpapamilya, hindi po puhunan dyan na gusto ko mapangasawa to, bakit? Teacher, medyo maganda sweldo dyan. Hindi, gusto ko mapangasawa to kasi nasa isang kumpanya na stable. Mag-a-abroad yan kaya pakakasalan ko na. Mga ganon. Ang totoo po nun, ang pagsasama ng dalawang irog, dapat ang pundasyon talaga si Jesus. Kaya ako kung ako tanungin ninyo, hindi ako masyadong kontrabida kung mamahalin kung kayo magkakatuluyan, kung ang boyfriend, girlfriend nyo nasa church. Mas gusto ko nga yung ganun Bakit? Nandito ako bilang tatay ninyo na nasusubaybayan ko kayo. Kesa wala nga kayong relasyon dito, pero pagdating sa dilim, doon kayo meron. Para may magic So, ayoko po ng ganung buhay na parang, alam nyo ba yon? Mahirap sa pamilya dito na sama-sama tayo tapos nagpaplastikan tayo. Magpakatotoo na tayo. Kung meron kang naramdaman, sabihin mo. Diba? So, courageous po si Sam na sabihin niya na, gusto kita, mahal kita, gusto kitang pakasalan, gusto kitang mahalin. Yung ganon. Huwag kang magtatago ng saloobin mo. O kaya siguro minsan bad breath ka na kasi nagtatago ka ng saloobin mo. Ilabas mo yung nararamdaman mo. Magpakatotoo ka. Yan ang gusto kong sabihin. Meaning, maging tama lang po guys, maging tama lang yung relasyon natin sa Diyos. Huwag na nating ipilit yung approval ng ating girlfriend, ng ating boyfriend. Ipilit natin yung approval galing sa Diyos. Yun ang importante doon. Kaya kayo, na magpapamilya pa lang, kung sa tingin mo, yung boyfriend mo, ay hindi siya umaayon doon sa kalooban ng Diyos, ipag-pray mo, mabuti. Katulad ng ginagawa ni Ate Rem, pinag-pray niya. Di ba? Pag-pray niya. At saka alam niyo ba, ang sabi po sa Biblia, those who wait upon the Lord shall never grow weary. Ang naghihintay sa Diyos, hindi napapagod, hindi nabuburn out, hindi nagmamadali. Tsagayin niyo lang. It will take time. Believe me, it will take time. Huwag lang kayo magmadali. Ang pagbabago, hindi overnight. Ang pagbabago ay kumakain ng panahon yan May process kasi ang pagbabago. O hindi yung masamang tao ka ngayon, na tinanggap mo ang Panginoong Hesus, kinabukasan, matino ka na, going straight ka na. Wala pang ganun Wala pang nangyaring ganun. It really will take time. Yung kayo nga lang atin kayo dito linggo-linggo, hindi nyo naman gawain yan dati. Di ba? Na-influensyan lang kayo dito, nakikita nyo tama to, kaya nandito kayo lagi. Pero ang tanong dito, paano na pag na-inlove ka? Ay hindi taga rito. Di ba? Di ba? Si Ian, na-inlove na. Tapos nung ma-inlove, wala na tayong song leader dito. Bakit? Na-inlove si Ian na hindi Kristiyano. Di ba? Pero kumakanta rin naman. Di ba? Sa ibang nga lang kumakanta. Guys, wag nating ipagpipilitan yung mga bagay pag alam nating hindi sa Diyos. Hanapin natin ang Diyos. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos. And everything will be fine. Again, uulitin ko lang, ihiramin ko lang yung salita ni Pam, no? Huwag nating hanapin yung approval ng tao. Hanapin natin yung approval ng Diyos. And everything will be fine. So I hope and I pray na in some way or another nakatulong po sa atin sa ating talakayan ngayon patungkol po. Actually, meron kaming preparation ni Sam. Gumawa kami kagabi ng PowerPoint. 12:30 na kami natapos. 1:00 na kami nakatulog. Pero iba yung conviction ko Sabi ko, mas gusto ko kasi yung somehow na nakikinig kayo, na nakaka-relate kayo doon sa sinasabi natin. Di ba? Lalo na ngayon, marami tayong mga bago dito. Kung gagamitan ko siya ng PowerPoint, hanggang mahaba-haba po yung talakayan nun, baka yung basahin nyo doon, pagka summary conclusion na mga tulog na, no? So, ganun lang, kailangan sensitive lang tayo sa Spirit ng God. Now, pwede ba tayong mag-pause for a while? Pwede ba tayong lahat ay pumikit, tayo tumungo?
Pwede po bang tayo po ay atin mo nang i-empty yung ating isip? Pwede po bang habang tayo nakatungo at nakapikit, pwede po nating seryosohin, damahin natin na presensya ng Diyos? Pwede po bang minsan lang natin gagawin ito na saliksikin natin yung sarili natin? Pwede po bang sabihin natin sa Panginoon na, Lord, thank you kasi mahaba man yung proseso ng pakikinig ko. May napupulot po akong aral dito. Pwede po Panginoon, na ituro nyo rin po sa akin yung daan, yung katotohanan, at yung buhay na nang sa gayon, Panginoon, na hindi ako magkamali. Pwede po ba na ngayong mga oras na to, na hindi masayang ang pagkakataon nung nandito na rin lang ako? Pwede po ba, Panginoon, that within me, you have to create something within me na mag-purify po sa thoughts ko, mag-purify sa heart ko, mag-purify sa aking spirit, sa aking soul. Pwede po ba, Panginoon, na sa mga oras na tong inyong mga salita, Panginoon, ay ang siyang maglinis po sa pagkatao ko? Pwede po ba, Panginoon, sa pagkakataong ito, ay tulungan niyo rin po ako na sa buhay ko na to, ay kung meron man akong dapat na major na akin po talagang bibigyan ng panahon, bibigyan ng pansin. Yung pagkakataon na siseryosohin ko po talaga, minsan lang po ako magsiseryoso, pwede po ba yung mga salita mo, Panginoon, ang siyang talagang siseryosohin ko? Marami pong salamat. Guys, habang tayong lahat ay nakatungo at nakapikit, ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa. Habang tayo matahimik, ang sabi nga ni Yahweh kay Elijah, be still and you know that there is God. Ang Diyos po ay hindi nakikipag-usap sa lindol, sa kidlat, sa unos. Hindi siya nakikipag-usap sa mga malalakas at makapangyarihang bagay. Ang Diyos madalas nakikipag-usap. Kapag tahimik ka, kapag nakapikit ka, ang Diyos ay makikipag-usap sa iyo sa pinaka-innermost being mo, sa kaloob-looban ng pagkatao mo. Hayaan mong ang Diyos ang sumaliksik sa iyo. Lord, marami po kaming mga alanganin na mga galaw, na mga desisyon. Marami po kaming mga alanganin na mga parang mga pagtataka o pagtatanong. Panginoon, kayo ang nakakataho sa isipan ng may isipan. Habang lahat kaming nadidinig ngayon, sa lugar tipo ng ito matahimik na nakatungo at nakapikit. Mangusap po kayo sa bawat isa. I-consider niyo po kami, Panginoon, sa pagkakataong ito. Babain kami ng inyong banal na Espiritu. Halugigin niyo po, Panginoon, ang buo naming katauhan from head to foot. Mangusap kayo, Panginoon. Reveal unto us the secrets of your glory. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Na hindi nasayang ang pagkakataong ito, nandito kami. Salamat, Panginoon, sapagat galak na magmumula sa iyo'y kalakasan. The joy of the Lord is my strength. Kaya, Lord, kapag ako'y nasa presensya mo, hindi ako mapapagod, hindi ako mapaparam, hindi ako mabubugnot, hindi ako mabuburnout. Because the joy being with you in your presence, merong peace, merong wisdom. And we thank you, God, na ngayong araw na to, lahat kami kinatagpo po ninyo. Maraming salamat po. At sa mga kapatid namin na ngayon lamang nakarating sa lugar na to, sa mga kasama namin first time ngayon lang naka-attend, thank you, God. Because we strongly believe, Heavenly Father, na kayo nga po talaga'y totoong pastor namin. Hindi aksidenteng dinala niyo po ang aming panyapak dito po sa lugar tipo ng ito sapagat meron kayong plano, meron kayong nais sa buhay namin. Thank you, God. Dahil ngayon naintindihan na namin, Panginoon, na
kami pala ay minahal mo. Hindi pa kami naging tao, minahal nyo na kami. At kasama sa pagmamahal nyo, dinala nyo kami sa lugar na to upang magsama-sama kami. Upang ang pagmamahal na to'y maramdaman namin ng bawat isa. Salamat sa lugar na to. Salamat sa mga taong nandito dahil tanggap ang pagkatao namin na hindi kami ginajudge, kundi minamahal kami, ina-accept kami regardless of who we are. Again, thank you po. At sobrang grateful kami sa araw na to, Panginoon. Purihin ang ngalan mo. Maraming salamat po. Bring back to you all the glory and all the honor. In Jesus' most victorious name we pray. Amen at amen. Hallelujah. Praise God. Actually, sa totoo lang, sa tingin ko, hindi ko na kayo dapat tanungin kung pinagpala ba kayo ng Panginoon. Di ba? Sa totoo lang, nung ikaw ay naging tao na, alam mo yung istorya niyon? Milyon-milyon na sperm. Nung nag-ovulate si mama mo at yung sperm ni papa, nung nag-meet silang dalawa, milyon-milyon po niyan. Can you imagine that? Milyon-milyon yan. Tapos, out of millions, ikaw lang at ako ang nabuo. Alam niyo po ba yun? Kaya, hindi ko na kayo tatanungin ngayong umaga kung pinagpala ba kayo. Dahil noon pa lang, pinagpala na kayo. Noong kayo lumabas sa sinapupunan ng magulang nyo at umuha-uha kayo, pinagpala na kayo ng Diyos. That's a fact. Kaya mga kapatid, normal lamang ang mga pinagpala ay pinagpapala. Okay? So, yung ating next na gagawin, rak-raka na. Hindi mo naman pala. Oo. May special number. Ano ba, sasayaw ba sila ng tinikling? Pandango?
Hello. Hello. Yes, hello po. Damin niyo lang po yung song. Mag-aalay po kami ng awitin ni Badek para kay Lord. And kung alam niyo po yung kanta, pwede po kayong sumabay habang nasa comfort po kayo ng mga upuan niyo.